Chapter 8. Masarap ang pakiramdam ko at preskong presko paglabas ng banyo. Pakiramdam ko ay na-wash out ang lahat ng alikabok na kumapit sa katawan ko. Ugali ko na talaga ang mag-shower bago matulog dahil napapasarap ang tulog ko. Napalingon ako sa cellphone kong nagri-ring na nasa kama. Napataas ang kilay ko nang makitang nagvi-video call si Marcus. Bigla ring kumislot ang puso ko sa pananabik. Kagat-labing ngumiti ako at dinampot ang cellphone. Sinagot ko ang video call. Agad na tumambad sa akin ang gwapong mukha ni Marcus. Base sa background niya ay parang nasa balcony siya ng kwarto nilang mag-asawa. "Hi sweetie, good evening." Ang sweet ng kumag. Titig na titig siya sa akin at gumagala paminsan ang mga mata sa aking mukha. Ngumiti ako sa kanya. "Good evening, Marcus. You're looking fresh, sweetie." Tuldok panipik. Nakangising sabi niya. "Kaka-shower ko lang." Sabi ko sabay tanggal ng tuwalyang nakabalunban sa buhok ko. Bahagya ko pang binaba ang cam para makita niya ang pases ko nakabakat sa main ipis na suot ko. Tinutuyo ko ng tuwalya ang basang buhok. Dahil mag-alaw ay umaalog ang malusog kong dibdib. Huling-huli ko siyang titig na titig sa dibdib ko at napapalunok pa. Tumikim siya at nag-iwas ng tingin. "Have you eaten?" "Oo, kanina pa." Ikaw?" "Not yet." Ngumuso ako. "Bakit hindi pa?" "10 na." Mahina siyang tumawa. "Hindi pa ako gutom. Pero ngayon, parang may iba akong gustong kainin." Aniya na malagkit ang tingin sa akin. Tumaas ang kilay ko. "At ano naman?" Kinagat ko ang labi at pilyang ngumiti. Parang biglang uminit dito sa loob ng kwarto ko. "Hindi ako masarap, no?" Ngumisi siya. "No sweetie, hindi mo alam kung paano akong parang mawawala na sa sarili sa tuwing matitikman ko ang labi mo. What more, kung ang ibang parte pa ng katawan mo ang matikman mo. Especially your boobies." Namiss ko rin bigla ang mainit niyang labi at dila na parang gutom na sumusupsap sa dibdib ko. Tumikim ako para pawiin ang libog na sumasalakay na sa katawan ko. Dapat magpakipot pa rin ako ng kaunti kahit kami na. "Kung magsalita ka parang wala kang asawa," sabi ko. Tumawa lang siya. "Anyway, nasaan pala si Ma'am Claudia? Baka mamaya makita niyang kausap mo ako na ganito ang hitsura ko." Maghinala siya at sugulin ako sa office. "She's not here. Hindi pa siya umuwi. Kaya pala tinawagan mo ko kasi wala pa ang asawa mo." Pasimpleng parinig ko. "Oh, my sweetie is sulking. Cute." Aniya at mahina pang tumawa. Ngumusunarnan ako at inikat ang mata. Kanina pa kita gustong i-video call. Kaya lang ang tagal patulugin ni Daisy dahil naglalambing. "I see. Pero hinihintay mo si Ma'am Claudia?" "Yeah. May pag-uusapan kami." "Anong pag-uusapan nyo?" Ngumiti lang siya. Kinagat ko naman ang labi. "Sorry, hindi ko na dapat yun tinatanong." "It's okay sweetie. Pag-uusapan lang namin ang tungkol kay Daisy." "Okay. I miss you sweetie." "I miss you too Marcus." Malambing si Marcus at touchy din. Kanina nga ay halos ayaw na niya akong bitawan at lubayan ng halik. Halatang masaya siya na kami na. Gusto kong maniwala sa sinabi niya na hindi niya mahal si Tita Claudia at kahit kailan ay hindi niya ito minahal. Aaminin kong natatangay din ako sa matatamis niyang salita. Kung totoo naman ang sinabi niya ay dapat pa rin akong makasigurado. Ayokong maging talunan sa huli at pagtawanan lang ni Tita Claudia. Gagamitin ko ang katawan ko para lalong mahumaling sa akin si Marcus. Pinatay ko na ang cellphone matapos naming mag-usap sa video call ni Neva. Para akong nagbibinatang nangingiti pa. Maghapon kaming magkasama ni Neva kanina sa office at halos wala kaming nagawang trabaho dahil ayaw ko siyang bitawan. Kay sarap niya kasing yakapin at hagkan. Ang matamis niyang labi na hindi nakakasawang tikman at ang kanyang malambot na katawan na kay sarap yakapin at pisil-pisilin. Ibang saya ang naramdaman ko kanina nang pumayag siya sa inalok kong relasyon. Yung pakiramdam na parang siya ang una kong relasyon. Never ko pa yung naramdaman sa kahit na sinong babae. Tanging sa kanya lang. Hindi na lang din simpleng pagkagusto ang nararamdaman ko kay Neva. Nahuhulog na ako sa kanya at lumalalim pa yun. Ilang oras pa nga lang kaming nawawali sa isa't isa ay miss na miss ko na siya. Kung kaya ko nga lang pabilisin ang oras ay ginawa ko na para magkita na kami sa opisina. Humugot ako ng malalim na hininga at pumikit. Pumasok sa isip ko ang magandang mukha kanina ni Neva na bagong shower.
Bakit ang malusog niyang dibdib na umaalog pa sa suot niyang manipis na pagtulog? She's fire mahinang mura ko ng kumislot ang kargado ko sa loob ng pijama ko. Ngayong may relasyon na kami ni Niva ay lalong tumitindi ang pananabik ko sa kanya. Damilat ako ng makarinig ng busina. Napabuntong hininga ako nang makita ang sasakyan na lula ni Claudia na papasok ng gate. Pinagbuksan siya ng mga security. Hindi niya yata gamit ang paborito niyang kotse na niregalo ko sa kanya at hindi ko rin yun napapansin sa garahe. Saan na naman kaya galing ang magaling kong asawa? Napapansin ko na madalas na siyang gabihin kung umuwi. Ang report pa nga sa akin ng isa kong security na nakatalaga sa gate ay madaling araw na nga siyang umuuwi noong nasa Cebu ako. Isang beses ay inumaga pa siya ng uwi. Madalas na wala rito sa bahay at naiiwan si Daisy sa yaya niya. Noong dumating ako ay walang nire-report sa akin ang yaya ni Daisy pati na ang mga kasambahay. Ang hula ko ay pinagsabihan na sila ni Claudia. Pero ang mga security ko ay hindi makakapaglihim sa akin dahil ako ang nagbabayad sa kanila. Wala na rin naman akong pakialam kung saan nagpupunta ang magaling kong asawa. Dahil kahit anong pangaral ko naman sa kanya ay hindi naman siya sumusunod at gagawin pa rin ang gusto. Nakakasawa at nakakapagod na. Ang concern ko na lang ngayon ay si Daisy na parang inaabandona na ng sariling ina. Pumasok ako sa loob ng kwarto at lumabas ng pinto para kumprontahin si Claudia. Hi honey, you're still awake. Oh how sweet of you. Talagang hinintay mo pa ako. Malambing na bati sa akin ni Claudia at akmang hahalik sa labi ko pero mabilis kong iniwas ang mukha kaya naglanding lang ang halik niya sa gilid ng aking labi. Oh, bad trip ka na naman sa akin dahil ginabi ako. Natatawang sabi pa niya. Bahagya ko pang naamoy ang alak sa hininga niya bagaman hindi naman siya mukhang lasing. Lagi ka nang ginagabi ng uwi. Simula nang umuwi ako galing Cebu ay hindi kita nakitang umuwi ng maaga. Because I'm busy, hon. Ano bang nakakapagtaka doon? Ang report din sa akin ng mga security ay noong nasa Cebu ako lagi ka ring umuuwi ng madaling araw. Isang beses ay inumaga ka pa ng uwi. Natigilan siya at inikot ang mga mata. So nagsumbong sa'yo ang mga security guard. Hindi sila nagsumbong. Trabaho nila na i-report sa akin ang mga nangyayari dito sa bahay. Burn-ontong hininga siya. Marcus honey, alam mo naman 5/10 ang linya ng trabaho ko sa kumpanya ko. Kailangan kong makipagit sa kung sino-sinong mga tao na mahihikayat ko na mag-invest sa company ko o kaya maging endorser. Nang hanggang madaling araw, hindi siya agad nakaimik. You know what Claudia? I don't care where you're going or what you're doing with your life anymore. Han naman, pag-aawayan na naman ba natin yan? Tinaas ko ang dalawang kamay ng akmang hahawakan niya ako. Bahala ka na sa gusto mong gawin sa buhay mo. Hindi na kita pakikialaman. Pero ang hindi ko mapapalampas ay ang pambabaliwala mo kay Daisy. Hindi ko siya binabaliwa, Han, binabaliwala mo siya dahil mas marami kang oras sa labas. Sa kumpanya mo at sa kung sino-sino mang tao na hinaharap mo araw-araw. Kapag nandito ka naman sa bahay ay wala ka ring oras sa kanya. That's not true, it's true. Alam mo bang tumawag sa akin si Daisy noong nasa Cebu ako? Pinagalitan mo raw siya dahil nakita mong gising pa siya. Hindi siya makatulog dahil gusto niya ng katabi pero ayaw mo siyang tabihan. She's only 4 years old, Claudia. Nangangailangan pa siya ng kalinga mo, ng pag-aaruga mo, ng yakap mo sa gabi kapag hindi siya makatulog. Pero pinagkakait mo yun sa kanya. Kung trituhin mo siya parang hindi siya lumabas sa'yo. Han, don't talk. Kung wala rin lang kwenta ang mga sasabiban mo. Gawin mo ang lahat ng magpapasaya sa'yo hindi kita pakikialaman. Pero gawin mo rin ang tungkulin mo bilang ina kay Daisy. Mariing sabi ko at tinalikuran na siya. Muli akong umakyat sa hagdan. Sa kwarto na lang ako ni Daisy matutulog. Parang hindi ko na kayang tabihan si Claudia. Inis na hinagis ko sa kama designer handbag. Kara-rating ko pa lang ay ganun na agad ang salubong sa akin ni Marcus. At ang nakakabwiset pa ay doon siya dumiretso sa kwarto ni Daisy. Kung magsalita siya ay akala mo kung sinong perpektong asawa. Kaya naman ako nagkakaganito ay dahil sa kanya. Wala siyang oras sa akin. Kinakamusta ba niya ako? Hindi. Puro na nga lang si Daisy ang bukang bibig niya eh. Mabuti pa ang batang yun.
Pero hindi ko naman yun pwedeng ay sambat sa kanya dahil ibabalik din niya sa akin ang mga mali ko. Pumikit ako at humugot ng malalim na hininga. Fine. Gusto niyang maging ulirang ina ako kay Daisy. E di sige. Pagbibigyan ko siya ng masiyahan siya. Arg. Nagmamaktol na pumasok ako sa walk-in closet at hinubad ang stiletto sabay bato. Morning, Daddy. Masiglang bati sa akin ni Daisy pagpasok ko sa komedor. Nakabihis na siya ng uniforme niya. Sabay kaming nagising at pinaasikaso ko na siya sa yaya niya bago ako bumalik sa kwarto namin ni Claudia para maligo. Good morning, Princess. Nilapitan ko ang anak at hinalikan sa buhok saka ako umupo sa kabisera. Maaga akong papasok ngayon para makita si Niva. Daddy, si Mommy po ang nagluto ng breakfast. Tumaas ang kilay ko at tumingin sa anak. Seriously, Princess? Yes, Daddy. Naitimpla rin po niya ako ng hot chocolate. Ngiting-ngiti na sabi ni Daisy. Masaya at excited sa atensyon na binibigay ng ina. Good morning, hon. Tamang-tama lang ang baba mo. Kakain na tayo. Ako ang nagluto ng lahat ng ito. Nakangiting sabi ni Claudia na galing kusina at may hawak na bandehadong may lamang bacon at itlog. Nilapag niya yon sa mesa sa gitna namin ni Daisy. Hindi siya marunong magluto maliban lang kung prito at katuwang pa niya ang imga kasambahay dahil takot siyang matalsikan ng mantika. Kaya pala wala siya sa kwarto nang bumalik ako doon dahil nasa kusina na siya para magpakitang tao. Hindi na ako nagulat dahil ganito naman ang laging ginagawa niya para bumawi. Lumapit sa akin si Claudia at humalik sa pisngi ko. Wala man lang ba akong good morning? Masama pa rin ba ang loob mo sa akin, hon? Malambing na tanong niya sa malungkot na mukha. Bam-antong hininga ako. Good morning. Maupo ka na at sumabay ka na sa amin ni Daisy. Minerva, ang kape ko. Tawag ko sa isang kasambahay. Ako na han ang gagawa ng kape mo. Presinta ni Claudia. Hindi na. Si Minerva na lang. Wala na siyang nagawa kundi umupo na sa upuan. Hindi ko kasi gusto ang timpla niya ng kape. Hindi niya makuha ang tamang timpla. Unlike Niva, kuhang-kuha niya 8/10 ang timpla ko. Here is the bacon, baby. Kakabusog ka. Malambing na sambit ni Claudia nang lagyan niya ng bacon ang plato ni Daisy. Thank you po, Mommy. Masayang sabi naman ng anak ko. You're welcome, baby. What else do you like pa? You want sausage? Or your favorite hotdog? Hotdog na lang po, Mommy. Ham, mahilig ka talaga sa hotdog baby ko. Manang-mana ka kay Mommy. Double meaning pang sabi ni Claudia sabay hajijek at malagkit pang tumingin sa akin. Malamig ko lang siyang sinulyapan at dinampot ang kapeng nilapag ng kasambahay. Masaya ako na makitang masaya si Daisy sa 8/10 yung binibigay ni Claudia sa kanya. Pero alam ko rin namang panandalian lang yun at sa mga susunod na araw ay balik na naman siya sa dating gawi. Kung sana ay lagi kang ganyan kay Daisy ay wala tayong magiging problema, Claudia. Sambit ko sa gitna ng pagkain. I promise hon, babawi ako sayo at kay Daisy. Si Daisy ang mas alalahanin mo, hindi ako. Fine. Anyway, I suggest na tayong dalawa ang maghatid kay Daisy sa school today. No, kumunot ang noo niya. Why? Maaga ang pasok ko ngayon sa school dahil tambak ang mga papeles sa desk ko. But hon, ngayon na lang natin may hahatid na dalawa si Daisy sa school. Araw-araw ko siyang hinahatid bago ako pumasok sa office. Samantalang ikaw ay tulog pa sa kwarto dahil laging puyat at ayaw magpaistorbo. Gusto mong bumawi hindi, ba? Ikaw ang maghatid sa kanya ngayon sa school. Para naman maramdaman ni Daisy na may ina pa siyang nagpapahalaga sa kanya. Marcus, right, Princess? Gusto mong si Mommy ang maghatid sa'yo today sa school? Bilang ko sa anak. Yes po, Daddy. Tagal na po akong hindi nahahatid ni Mommy sa school dahil lagi siyang busy. Miss ko na po siya. Nakangusong sabi pa ni Daisy. Muli kong bilang kay Claudia. Fine. Ako na lang mag-isa ang maghahatid sa kanya. Umikot pa ang mata niya na parang labag sa loob ang paghatid sa anak mag-isa. Humarap ako sa salamin at inayos ang necktie. Tinitigan ko rin ang mukha sa salamin. Bagong trim ang bigot at balbas ko. Ngunit napansin kong parang medyo hamaba na rin ang buhok ko. Siguro ay kailangan ko na ring magpa-trim sa linggo. Inayos ko ang kwelyo at ang pagkakatuck-in ng white polo long sleeve sa trouser na itim pati na ang cuff.
Gusto kong maging presentable ang hitsura at walang kapintis-pintas sa mga mata ni Niva. Naalala ko, medyo hindi na ako active ayon sa pag-workout. Siguro ay dapat na rin akong maging active ulit para naman hindi matabyunan ng fats ang mga muscles ko. Napangisi ako. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako naging conscious sa hitsura ko. Mula pagkabata ay confident na ako sa sarili ko. Wala naman kasing pumupuna sa akin kahit ano pa ang isuot ko o kahit ilang araw pa akong walang ligo. Ngunit ayokong ma-turn off sa akin si Niva. Lalo pa at halos kalahati ng edad ko ang tanda ko sa kanya. Baka biglang magbago ang isip niya at palitan ako ng mas bata. Yun ang hindi ko hahayaang mangyari. Kinuha ko ang perfume ko at nagwisik ako ng kaunti. Ang bango mo naman, Han. Natigilan ako nang makita sa salamin si Claudia. Malagkit siyang nakatingin sa akin at may nanghihibong ngiti sa labi. Lumapit siya sa akin at akmang yayakap pero mabilis akong umiwas. Kinuha ko ang coat ko na nakasabit sa rack at lumabas ng walk-in closet. Marcus, wait! Humawak si Claudia sa braso ko at hamarang sa daraanan ko. What? Malamig na tanong ko. Matiim siyang tumingin sa akin. Iniiwasan mo ba ako? At bakit ko naman gagawin yun? Casual lang na tanong ko. I don't know, but I feel that there's something different about you. You're so cold. Bumantong hininga ako. Napapansin mo pala. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Marcus, tungkol na naman ba sa akin? I told you babawi ako. Huwag mong sabihin lang. Gawin mo. Anyway, nasaan na pala ang Porsche mo? Hindi ko nakikita sa garahe. Pag-iiba kong topic. Ayokong masira ang umaga ko sa pakikipagtalo sa kanya. Natigilan naman siya at nag-iwas ng tingin. Ano? Nasa kasa. Kumunat ang noo ko. Nasa kasa. May sira. Oo Biglang pamalya ang makina sa gitna ng daan noong nakaraang araw. Ang kasa yan. Papupuntahin ko doon ang isa nating tauhan para ma-check kung maayos ang pagkakagawa. No need, Han. Kakilala ko ang may-ari ng shop at maayos nilang ginagawa. Actually, kukunin ko na ngayon mamaya. Okay, I gotta go. Baka abutan pa ako ng matinding traffic. Ikaw na ang bahala kay Daisy. Bilin ko at dinampot sa couch ang leather briefcase. Nilampasan ko na siya at lumabas na ng kwarto. Banilinan ko muna ang driver na maghahatid kay Claudia at Daisy sa school bago ako sumakay sa sasakyan ko. Tayo na nursing. Diretso sa opisina. Antag ko sa personal driver ko. Opo, sir. Binuhay na niya ang makina at pinausad na ang sasakyan palabas ng gate. Sinilip ko ang oras sa suot na relo, alas 6:45 pa lang ng umaga. Siguradong magugulat si Niva kapag nakitang maaga akong pumasok. Sabik na akong makita siya. Lalo na ang may akap at mahalikan. Napapangiting tumingin ako sa labas ng bintana habang sinasariwa sa isip ang magandang mukha ni Niva. Burmaling ako sa unahan ng sasakyan at napansin kong nakatingin sa akin sa rearview mirror si Narsing at ang isa kong matapat na tauhan na si Arman. Agad din silang nag-iwas ng tingin nang mahuli ko. Umayos naman ako ng upo at pinormal ang mukha. Malamang ay nagtataka sila sa inaakto ko. Tumikim ako. Arman, sir. Muling tumingin sa akin ang tauhan sa rearview mirror. Matiim akong tumingin sa kanya. May ipapagawa ako sayo. Ano ho yun, sir? Pasikreto mong sundan si Claudia. Alamin mo ang iba pa niyang pinagkakaabalahan. Pero huwag kang magpapahalata. Sige ho, sir, gusto kong alamin ang iba pang pinaggagawa ni Claudia. Pakiramdam ko kasi ay may iba pa siyang ginagawa na hindi ko alam. Baka magamit ko yun para tuluyan na akong makawala sa tali niya. Desidido na akong makipaghiwalay sa kanya. Nakahalukip-kap ako at panay ang buntong hininga habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Inis na inis ako kay Marcus dahil tinitikis na naman niya ako. Nagsorry na nga ako pero ang tigas-tigas niya. Yan ang hirap sa kanya, Ang hirap amuin. Mommy, can we go to the mall after class? Nilingan ko si Daisy. Matamis ang ngiti niya sa labi habang nakatingin sa akin. Bumantong hininga ko at inikat ang mata. Sure, pero saglit lang tayo dahil may lakad pa ako. Yehey, you're the best talaga, mommy. Tuwang yamakap siya sa akin. Muli kong inikat ang mata. Inis din ako sa batang to dahil mas mahal siya ni Marcus kesa sa akin.
Kung hindi ko lang siya anak pinaampun ko na siya sa iba. But wait, may silbi pa rin sa akin si Daisy. Pwedeng-pwede ko siyang gamitin kay Marcus dahil hindi niya kayang hindian ang anak namin. Ngumisi ako at niyakap na si Daisy. Mommy, bili po tayo ng new dollhouse. Sira na po kasi ang dollhouse ko eh. Sure, baby, bibili tayo mamaya ng lahat ng gusto mo. Namilog ang mata niya. Really, mommy? Yes. Di ba sabi ni mommy, babawi siya sayo? Tumanggo-tango siya. Kaya mamaya, bibilhin ko anumang magustuhan mo. Yehey. Muli siyang yamakap sa akin. I love you, mommy. I love you too, Daisy. Hinaplos-haplos ko ang buhok ni Daisy habang may iniisip na plano para lamambot sa akin si Marcus. Winisikan ko ng disinfectant ang table ni Marcus at pinunanasan ito. Sunod ay ang swivel chair naman ang pinunasan ko. Hindi ko naman trabaho ito pero ako na ang gumagawa dahil wala naman akong gagawin ngayong umaga. Naayos ko na kahapon ang mga schedule ni Marcus ngayong araw. Nang matapos ako sa pagdidisinfectant sa opisina ni Marcus ay lumabas na ako at doon naman ako sa opisina ko nagdisinfectant. Pati ang receiving area ay disinfectant ko rin. Para naman kapag may bisita ay kaaya-aya ang paligid. Napaigtad ako ng may matigas na braso ang biglang yamakap sa akin. Lumingon ako at napasinghap ng sumalubong sa akin ang labi ni Marcus. Marcus, bulalas ko. Mahina siyang tumawa. Did I surprise you, Ham? Aniya at halikan ako sa pisngi. Natatawang hinawakan ko ang pisngi niya. Ginulat mo ko. Akala ko kung sinong manyak na. Malakas siyang tumawa. Mukha ba akong manyak? Ngumisi ako. Ham medyo, pero gwapong manyak. Muli niya akong sinil ng halik sa labi na akin namang tinugon. Nakakapang-init ang halik at yakap niya. Heto nga at para na naman akong sinisinat at tumitibok pa ang aking gitna. Bakit ang aga mo yata? Natatawang tanong ko nang maghiwalay na ang mga labi namin. Pero nakayakap pa rin siya sa akin. Inagan ko talaga para makita-kita. I miss you. Malambing na anes niya at halikan ako sa pisngi at leeg na may kasamang singhot. Kagat-kabing ngumiti naman ako. Mukhang sobrang namiss nga niya ako dahil may halo ng gigil ang bawat halik niya sa leeg ko. At ang bango-bango din niya. Masarap makulong sa matitipuno niyang mga bisig. What are you doing, Ham? Naglilinis-nilinis ko na ang office mo. Are you done? Malapit na. Pero hindi ako matatapos kung hindi mo ko bibitawan. Natatawang hinawakan niya ang magkabilaan kong pisngi at mariin akong hinalikan sa labi bago niya ako binitawan. Humarap naman ako sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Napansin kong bagong trim ang balbas at bigot niya. Pero kahit kumapal pa yun ay gwapo pa rin siya. You want cuff, Ham? Malambing na tanong ko. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala sa labi at halikan yun. Ako na ang magtitimpla. Tapusin mo na lang ang ginagawa mo. Yes sir, sabi ko sabay pilyang commandant at tinalikuran siya. Narinig ko naman ang mahina niyang tawa ay napasinghap ako nang pisilin niya ang puwitan ko. Awang ang labing nilinggan ko siya. Ngunit pilyong kinindatan lang din niya ako sabay ngisi at nagtungo na sa 6/9 opisina niya. Kinagat ko ang ibabang labi. Malamig ang buong floor pero parang biglang uminit. Mukhang mapapalaban ako kay Marcus. Halata pa namang gigil siya sa akin. Well, mas exciting nga ito. Lalo pa at madalas na laging kaming dalawa lang ang narito sa buong floor. Bamantong hininga ako. Handa na ba akong ibigay ang katawan sa lalaking asawaing taong kinamumuhian ko? Sa ngalan ng paghihiganti ay handa na ako. Ngunit sa loob-loob ko ay hindi lang dahil sa paghihiganti kaya handa akong isuko din ang katawan. Kundi dahil na rin kay Marcus. Sabik akong maramdaman kung paano niya ako angkinan. Sa pagdaan ng mga araw ay mas umiinit ang mga tagpo namin ni Marcus sa loob ng office niya. Walang kaalam-alam ang mga empleyado sa buong building sa relasyon namin ni Marcus. Maingat kaming dalawa. Kapag kaharap ang ibang tao ay boss at secretary ang relasyon naming dalawa. Normal ang aming kilos at formal sa isa't isa. Walang mag-aakala na may relasyon kaming dalawa. At kapag kaming dalawa lang ang nasa loob ng opisina ay halos hindi kami maghiwalay. Laging magkadikit at magkalapat ang mga labi. Marcus. Napapahajijek ako sa bawat kiskas ng balbas at bigot ni Marcus sa aking leeg.
Pinapapak niya ako ng halik doon at nag-iiwan pa siya minsan ng maliliit na kagat na siguradong mag-iiwan ng pulang marka. Katatapos lang naming mag-lunch at ako naman ang ginawa niyang panghimagas. Nakaupo siya sa couch at nakaupo naman ako paarap sa kanyang kondongan. Nakalislas pataas ang aking palda kaya litaw ang mapuputi kong mga hita na hinahaplos niya at pinipisil kong minsan. You smell so good, sweetie. Anas niya at siniil ako ng mariing halik. Tumugon naman ako at negaspadahan pa kami ng dila. Nang maghiwalay ang aming labi ay sabay pa kaming natawa. Naging mapunggay ang kanyang mga mata habang titig na titig sa akin. Tinaas niya ang isang kamay at banayad na hinaplos ang pisngi ko pababa sa leeg at ibabaw ng dibdib. Yumuko din siya at tinaniman ng maliliit na halik ang aking cleavage. Nakakabaliw ka, Niva. Anas niya sabay kob-kob ng kanyang kamay sa isa kong dibdib at pisil. Kumagat labi ako at pilyang ngumiti. Nababaliw din ako sa'yo, Marcus. Ngumisi siya sabay pisil naman ng isa niyang kamay sa puwitan ko. Ramdam ko rin ang tumitigas na niyang umbok na kumikis ka sa aking gitna. Listen, sweetie, ayokong isipin mo na katawan mo lang ang habol ko. Hindi ba't yun naman talaga ang gusto mo? Hindi, but antong hininga siya. Fine, I admit, bukod sa personality mo ang katawan mo ang isa sa nagustuhan ko. Iniisip kong kamay mo ang naglalaro sa kargada ko hanggang sa labasan ako. Pero kulang na kulang pa rin. Lalo lang akong nanabik sa'yo, Niva. Nag-iinit ang mukha ko sa confession, Marcus. Hindi lang mukha ko ang nag-iinit kundi buong katawan ko na rin. Hindi ko akalaing ganito siya kabold sa pag-amin ng kanyang pantasya sa akin. Parehas lang pala kaming dalawa na pinapantasya ang isa't isa. Ganon ako kabaliw sa'yo, Niva, and right now I wanna taste you. Every inch of your body. Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Aniya sa parang nahihirapan na boses. Hinawakan ko ang mukha niya at siniil siya ng halik sa labi. Hudyat na pinapayagan ko siya sa nais niya. Maya-maya ay naging pangahas na ang kanyang mga kamay. Isa-isa na niyang binuksan ang mga butones ng white long sleeve polo ko. Hanggang sa tumambad ang malusog na dibdib kong natatakpan lang ng puting bra. At dahil nasa harapan lang ang hook ay madali lang niya yung natanggal. Bumuyang-yang na ng tuluyan sa kanyang mukha ang malulusog kong dibdib, titig na titig si Marcus sa malulusog kong dibdib habang lamas-lamas niya ito ng dalawa niyang kamay. Sakop na sakop ng dalawa niyang malaking kamay ang aking dibdib. Nasasarapan naman ako sa ginagawa niya kahit minsan ay may diin ang bawat piga niya. You have a nice, huge and perfect anis niya na bahagya pang inalog-alog ang dalawa kong dibdib. Natawa ako sa komento niya. Bakit? Malaki din naman ang kokomelo ni Ma'am Claudia . Hers is not authentic . Let's not talk about her. Mas masarap humimas ang kanyang kamay kesa sa sarili kong kamay. Paano pa kaya kapag direktang hinimas niya ang perlas ko nang wala ng tel ang harang? Siguradong mas masarap yun. Umawang ang labi ko at nahigit ko ang hininga ng hoiin niya patagilid ang tipan ko at direkta ng sinalat ng kanyang daliri ang perlas ko. Tama nga ako. Mas masarap ang direktang haplos niya sa aking perlas para akong kinukuryente sa kiliti. You have nice hair, sweetie. Kinagat ko ang labi. Nag-alala naman ako na baka ayaw niya ing tahong na may buhok. Pero hindi naman makapal ang buhok ko doon dahil alaga ko rin yun sa trim. Isa pa ay pikit na pikit pa ang tahong ko hindi kagaya sa asawa niya. Ayaw mo ba? Ngumisi siya. Walang parte ng katawan mo ang hindi ko magugustuhan. Ay, tili ko nang bigla niya akong hinaga sa couch. I wanna see, sweetheart. Aniya sabay buka ng dalawa kong hita. Tumambad ang perlas kong nasasaplutan ng manipis na puting tipan na basa na. Inangat ko ang katawan at tinukod ang siko sa couch. Parang dinilaan ng apoy ang mukha ko nang titigan niya ang pempen kong tumitibok pa. Para siyang gutom na leon at napapalunok pa. Kumagat labi ako nang himasin niya ang ibabaw ng tipang ko. Lalong tumibok at nananabik na naman. Yumuko siya at sumubsob sa pempem ko. Inamoy-amoy niya ang ibabaw ng tipan ko. Napakislot na naman ang pempem ko nang maramdaman ang mainit niyang hininga doon. Ang sarap, anis niya sabay dila ng mahaba sa ibabaw ng tipan ko. Marcus, daing ko sa sarap kasabay ng pagninig ng mga hita ko. Inulit-ulit pa niya ang pagdila sa ibabaw. Pinatoles pa niya ang dila at inihagod sa hiwa at ibabaw ng maniko.
Libog na ang pakiramdam ko at lalo akong nanabik na dilaan niya ng direkta ang pempem ko. Panipi. Great Daddy. Natigilan siya at tumingin sa akin. What did you call me? Kinagat ko ang kuko sa hintuturo at pilyang ngumiti. Daddy, malanding sabi ko sa pinaliit na boses. Ngumisi siya. I love that. I'm just happy, ako ang una mong magiging karanasan. Nakangising sabi pa niya. Siya naman talaga ang magiging una kong karanasan. Pero hindi ko naman agad-agad ibibigay sa kanya ang yaman ko hanggat hindi pa sila nagkakasira ni Tita Claudia.